Okay, kanina tinanggal natin yung riser, no? Dahil 6 feet, baka umabot dun sa ano eh, sa, sa bumbilya eh. Pero ngayong hapon, kailangan naman natin ibalik. Okay? So, parang si Matt and si Jeff. Okay. Magandang hapon po, naka-live na tayo. So, let's minimize our noise sa atin. Magandang hapon sa aming mga FB Live viewer. Welcome po sa aming hapong pananambahan at pag-o-observe ng banal na hapunan. Isang malaking kagalakan na sa Lord's Day na ito ay meron tayong dalawang lingkod ng Diyos na gagamitin para tayo ay mapakain sa ating spiritual na mga buhay. At tunay na mapagpala ang Diyos sa mensahe kaninang umaga at ngayon ay patuloy tayong pagpapalain sa ating pagtitipon. So tandaan po natin na ang ating tipanang ito ay minsan lamang nating ginagawa sa minsan isang buwan. Can we flash yung ating 1689 English? English. Yan. Yan. Tumayo po tayong lahat para sa pagbasa natin ng ating Confession of Faith, chapter 30 of the Lord's Supper. I'll be reading the first stanza. This is the first stanza. I'll be reading the first stanza and you'll be reading the second stanza. The supper of our Lord Jesus Christ was instituted by him the same night where he was betrayed to observe to his churches unto the end of the world, for the perpetual remembrance and shewing forth of sacrifices of himself in his death, confirmation of the faith of the believers in all benefits thereof, their spiritual nourishment and the growth in him, their further engagement in and all duties which we owe unto him, and to be a bond and pledge of their communion with him and with each other. The Lord Jesus had in this ordinance appointed his minister to pray and to bless the elements of the bread and the wine, and thereby to set apart from the common and holy use, and to take the bread, to break the bread and to take the cup, and they communicant, they also themselves to give both to the communicants. The outward elements in this ordinance, duly set apart to be used to uses ordained by Christ, have such relation to him crucified, as that truly true, although in terms used figuratively, they are sometimes called in the name of these things they represent, to wit, the body and the blood of Christ, albeit in substance and nature they still remain truly and only bread and wine as they were before.
Worthy receivers, outward partakers of the visible elements in this ordinance, do then also inwardly by faith, really and indeed, yet not carnally and corporally, but spiritually received and fed upon Christ crucified, and all the benefits of this death, the body and the blood of Christ, being then not corporally and carnally, but spiritually present to the faith of the believers in that ordinance, as the elements themselves are their outward senses. Altogether, all ignorant and persons, as they unfit to communicate, are so that unworthy. While they remain, such partake of the holy ministry, and to be admitted unto them, ye whosoever shall receive unworthily are guilty of the body and the blood of love, eating and drinking judgment to themselves. Tayo manalangin. Nawa ang Panginoong Diyos ay magbigay suri din kami sa mga oras na ito upang hindi kami mahatulan sa aming gagawing pagpapahagi at pagpapartake, O Diyos, ng mga elementong ito. At naway maging kalakasan ito, Panginoong Diyos, ng aming mga ugnayan sa isa't isa bilang isang iglesia at higit sa lahat ng aming ugnayan sa iyo. Ito po ay isang encouragement na nagpapakita at nagpapatunay na kami ay kabahagi at nagpapahayag na kami nananatili pa rin sa pananampalatayang aming kinagisnan at niyakap. Naway ito'y magbigay sa amin ng tunay na encouragement sa aming sarili at sa aming kapatiran. Sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y manatiling matayo. Let's keep standing as we are going to sing our first hymn. Let's sing, Break Thou the Bread of Life. Break thou the bread of life, dear Lord, to me. As thou this bread broke inside the sea, and the sacred page, I seek thee, Lord. My spirit thirsts for thee, the living word. Bless thou the Lord, Lord, me to me. Thy Galilee, and bondage break, all fetters fall, and I shall find peace, my all in all. Thou art the bread of life, Lord, to me. Thy holy word, the truth that saveth me. Give me to eat and drink. Teach me thy love. Teach me thy love, thy truth, for thou art. Oh, send thy Spirit, Lord, now unto me, and he may touch my eyes and make me see. Show me the truth concealed in thy word, and in thy reveal I see. You may we all be seated. Gusto ko pong ipakilala sa atin ang magdadala ng mensahe sa atin sa hapong ito. Siya po ang bunsong anak ni Kuya Manny at ni Ate Lerma. Siya rin po ay ang ordained minister ng MacArthur. Yung MacArthur ay yung lugar, right? Di ba? Yung MacArthur Reformed Bible Church.
hindi po related kay John MacArthur, kung hindi yung lugar lamang. Siya po ay isang mananampalataya, galing po sa isang naging Kristiyanong pamilya, subalit dumaan po sa kanya ang reformasyon at si Pastor Angelo Cantuba ang ginamit ng Panginoon para siya'y tunay na mahikayat at mag-undergo ng reformation. Last January 18, nasa church po ako ng Chief Cornerstone at they are very much excited na ang church na ito ay nag-covenant, and doon lumalabas na parang apo na raw natin sila sa tuhod. Kasi ang Antipolo Reformed Baptist Church ay ating outreach, and then ang Antipolo Baptist Church outreach nila ang Chief Cornerstone. So apo natin yon. Tapos outreach naman nila itong taga Masbate. So apo natin sa tuhod ba yun o sa So bali apo ito ng so to speak, apo ito ng Antipolo. So kung ugnay sa ating Antipolo, sa tuhod nga, no? At kung mag-outreach naman sila sa Real, sa kuko na, di ba? Talampakan na, hindi ko talampakan. So, pero tayo po naman bilang isang Reformed Baptist Church, hindi po tayo naniniwala sa ganong klaseng umbilical cord. Pasensya po o paumanin po sa aming mga viewers. What we do believe in our confession is autonomous local church. Each local churches na amin pong nai-establish at nako-covenant, they will stay as autonomous. So far po, we have 3 outreaches na 2 of them ay naging church na. Ang Antipolo Reformed Baptist Church, ang Grace Santa Maria Church, at yung pong sa Ilocos na ngayon po ay nasa pamangasiwa at pangangalaga ng Gospel Light Baptist Church. Ang teksto po ng ating naimbitahang pastor ngayon ay sa Exodus chapter 12 verse 14 na kanya pong iuugnay sa ating banal na hapunan sa Acts 1 Corinthians chapter 11. Exodus chapter 12 verse 14, ang araw na ito'y maging inyong isang alaala at inyong ipagdiwang bilang pista ng Panginoon sa buong panahon ng inyong mga saling lahi at inyong ipagdiwang bilang isang tungtuning magpakailanman. So atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na sabi po niya ay adopted TNC daw siya dahil nakikisit in siya sa aming midweek Bible class at nakatapos po siya ng buong kurso. Si Pastor Manuel Onyok Almugel Jr. Magandang hapon po sa lahat. Happy Lord's Day po, everyone. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil isa ako sa nahubog sa salita ng Diyos. Lagi namin sila Pastor Joel at Pastor Angelo. By grace, at nandito po ako. Konti lang ang minuto ko dito, kaya lulubusin ko na makasama kayo at the same time ma-encourage ko kayo kung paano palalahanan, kung paano alalahanin yung Lord's table, yung hapag ng Panginoon na sa inyo po ay kada buwan nyo po ginagawa. Ang pamagat po ay from Passover to the Lord's table until He comes. Mula sa Paskwa tungo sa hapag ng Panginoon hanggang sa muling pagpaparito niya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Sa tulong ng Banal na Espiritu, kayo nawa ang kumilos sa amin, mangusap at patuloy na magturo upang ma-appreciate namin, mapapahalaga namin ang pinagkatiwala niyo sa amin. In fact, ito po ay pribilehiyo na makasama kami sa hapag ninyo. At inalokan niyo ho kami ng isang bagay na nagbibigay buhay. At ito po ay magpakailanman. Kaya tulong niyo po kami sa Banal na Espiritu na maunawa ito para sa inyong karangalan, na merong ito'y tatanggapin namin, bago natin ito tanggapin, na merong pasasalamat sa inyo. Kaya sa inyo pong papurit pagsamba sa tangang pangalan ni Jesus. Amen.
tayo po ay mga Pilipino. Okay po? Para maunawaan po natin ang Lord's Table, kailangan natin maunawaan ito sa lente ng pagiging Hudyo. Hindi na natin kailangan maging Hudyo, literally. Pero ito po yung text na nabasa ho kanina. Meron pong relasyon, meron pong ugnayan ang Paskwa at ang New Covenant sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko lang po, ang sabi ho dito, ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Hindi ng Israel, ni Yahweh. Sa pamagitan nito ay maalala ninyo ang aking ginawa. Ang pinakapunto po ng kanilang unang pista, ito po yung first step nila. Mula Exodus chapter 12, ito yung una. Ito yung una nila na hakbang para papunta sa lupang pinangako. At para hindi nila yun makalimutan, para lagi nila yung maalala, ang highlights po ay hindi yung kanilang ginawa. Pagkos anong sabi dito, sa pamagitan nito ay maaalala ninyo ang aking ginawa. Ang Paskwa po ay isang pista na una para maalala nila kung ano po yung pagliligtas ng Diyos sa kanila. Ito po ay lastly ginawa ito para pagpaparusa sa mga sinasamba ng mga Ehipto sa kanilang Diyos-Diyosan. At ang 10 salot, ang last po ay pagkuha o pagpaslang sa mga panganay. At si Lord mismo ang nagligtas sa pamamagitan ng kanyang pamamaraan. Ang mga pista po ay hindi lamang tradisyon. Ito ay mga paalala ng kaligtasan, tipan at plano ng Diyos na natupad kay Kristo. Alamin po muna natin anong meron sa Paskwa. Sa Paskwa po, iahambing po natin ito at sa buhay ng ating Panginoon Kristo nung siya ay pumarito. Ang Paskwa po sa Exodus chapter 12, sa Exodus chapter 12 verse 3, ang kordero po ay inihain. Ang kordero po, ibig sabihin, lalaking tupa. Sa verse 5, yun po yung sabi. Kukuha sila ng 1 taong lalaking gulang na tupa at perfect. Balance, hindi sobrang taba, hindi sobrang payat. Perfect po. O na ginagamit sa English po ay blemish. Wala pong, ito po ay flawless. Walang halong kapansanan. At yung dugo nun, at yun po yung iaalay, yun po yung kakainin ng mga Israelita, at yung dugo nun ipapahid sa samba ng pintuan, tanda ng kanilang kaligtasan o seal, para hindi yun puntahan ng anghel na inatasan ni Yahweh para kunin yung mga panganay lahat ng nasa Ehipto. So ang palatandaan para hindi mamatay yung mga anak ng mga Israelita na panganay ay merong dugo sa kanilang hamba ng pintuan. So mababasa po natin yan sa verse 13 na Exodus chapter 12. Dugo ang tanda ng kaligtasan. May pagkain bilang bahagi ng pagtubos. Sa verse 8 po yun. At inuutos na gunitain, alalahanin, pagdiwang. Pero ang sabi nga sa remembrance, memorial, alalahanin sa verse 14. At sa verse 29 po, ang kaligtasan mula sa hatol ng kamatayan. At kung paano to yung preparation po nito ay huwag pong babaliin ang buto. Hindi po pwedeng baliin ang buto ng tupa. At yun lamang ay sinasagawa para sa bayan ng tipan o sa bayan ng Diyos. Ito po ay exclusive para lang po sa mga Israel. Hindi po pwede ang mga dayuhan. Kung gusto nilang sumali sa Paskwa na ito, kailangan po nilang magpatuli. Yun po yung kanilang requirements yung time na nun. Anong connection nito sa bagong tipan? Ang connection po nito, si Jesucristo po
Anong tawag sa kanya? Yung sinabi siya, yung nakita niya, nakita ni Juan na nagbabautismo si Jesucristo, ito yung tupa ng Diyos. Ito yung kordero ng Diyos. Here's the Lamb of God na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So ang tinutukoy ho doon na tupa ay ang ating Panginoong Jesucristo. At si Jesucristo din po ang ating Panginoon, yung dugo niya ay tanda ng bagong tipan. Nabasa po yan sa Matthew chapter 26 verse 28. At yung tinapay at kopa bilang pag-alaala. So sila, gagawin nila yon sa Exodus chapter 12 bilang pag-alaala sa pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa Ehipto patungong lupang pinangako. Same thing din po sa atin mga kapatid. Niligtas tayo, hindi na tayo naglo-Lord's table para alalahanin yung Exodus chapter 12, pero hindi na po, bagkus yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At sabi ho dito sa Lucas chapter 22 verse 19, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Kaligtasan mula sa kasalanan at kamatayan. Romans chapter 5 verse 9. Same din po, isang verse lang po ang nakasulat dito sa makikita natin sa John chapter 19 verse 33 at 36. Hindi po binali ang buto ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa verse 36 ang sabi doon, dahil para matupad ang nakasulat sa kasulatan, ito ay para may katuparan ng nakasulat sa kasulatan, ni isa man walang nabali sa kanyang buto. So malaki po ang relasyon, ang ugnayan ng Exodus chapter 12 at ng pagpaparito ng ating Panginoon si Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. At bago siya mamatay, ito yung sabi niya, bago siya pumunta sa krus ng Kalbaryo, meron siyang yung unang-unang Lord's table na ginawa, na siya mismo nag-initiate. Okay po? Kaya nga ang mahalagang pagkakatulad po nito, meron pong kapalit na sakripisyo. Namamatay ang kordero, kapalit ng panganay, at namatay si Jesucristo na panganay ng lahat, kapalit ng makasalanan. Dugo ang batayan ng kaligtasan. Kung walang pagbuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Hebrews chapter 9 verse 22. Pagkain bilang aktibong pagtanggap, ang kordero ay kinain. Si Jesucristo ay tinatanggap sa pananampalataya. John chapter 6 verse 53. At pababa, ito po yung sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Verse 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang sabi ho doon, ang patuloy na kumakain at umiinom ng kanyang katawan at dugo ay merong buhay na walang hanggan. Hindi po past tense, patuloy po. Kaya nga ang Lord's table, simula nung isinagawa ng ating Panginoon Kristo hanggang sa ngayon at sa mga susunod na panahon, yun po ang ating ginagawa. Patuloy po tayong tinatanggap at kumakain ito at sumasampalataya. Pero sa verse 55, pakinggan niyo po, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Sinabi po yun ni Jesucristo, yun po yun ay totoo. Yung kanya mismong buhay, laman at dugo ay tunay na pagkain at tunay na inumin. Bakit? Lahat po yun ay nagbibigay buhay. Yung pagkain na kinakain natin ngayon, araw-araw, nagiging sustento lang yon. At the same time, mamamatay din po tayo. Pero ang sabi ho doon, siya yung tunay na pagkain. Ibig sabihin, yung satisfaction na gusto ng taong mabuhay ng matagal, hindi yun matatagpuan sa mundo. Sa nagsabi lang na tunay na pagkain at tunay na inumin. Kada buwan nyo to ginagawa. Yung iba every week, yung iba once a year. Pero yung tinatanggap po natin ay hindi lang po
basta elemento lamang. Napakahalaga po inon. Dahil yung nagbigay sa atin ay tunay na pagkain at tunay na inumin. Si Jesus po ang ating kasapatan. Siya po yung ating kaligtasan. Kaya sabi ho dito, pag-alaala habang naghihintay. Ginagawa ho natin to, pinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya ay dumating, sabi sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26. So, lagi po itong merong pag-aalala. Bakit po? Kasi tayo po ay nalilimot. Ang pangunahing, sabi ho dito, ang Pasko at ang hapunan ng Panginoon ay parehong itinatag ng Diyos na nakasentro sa dugo at handog. May pagkain bilang tanda at nagpahayag ng kaligtasan ng bayan ng Diyos. Para sa konklusyon po, ang Pasko po ay anino. Ang hapunan ng Panginoon ay katuparan. Hindi po inuulit ang sakripisyo, kundi inuulit ang pag-alaala. Ang sabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 12 hanggang 13, hanggat siya'y nabubuhay, sasariwain niya yung mga mananampalataya ng katotohanan ng paulit-ulit habang siya'y nabubuhay pa. Lahat po ng kabanalan, pagsunod, pagsamba sa Diyos, lahat po yan ay nakasentro sa kamatayan at sa magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon din si Pablo. Ang sabi niya sa Filipos, kahit alam nyo na, pero patuloy ko pa rin uulitin. Ganon din yung sinabi ni Judas, na kapatid ni Jesucristo, sa verse 5 sa sulat niya, na kahit alam nyo na to, uulit-ulitin ko pa rin para sa mga mananampalataya ay patuloy itong hindi makalimutan. Naalala niyo po yung retreat ninyo, meron kayong message doon si Pastor Joel about sa hukom, sa judges. Bakit nagkaroon ng generation na walang takot sa Diyos? Dahil hindi practice ang patuloy na pag-aalala ng salita ng Diyos. Especially ho sa panahon ho natin. Hindi lang po ito ginagawa natin sa generation natin, pagkus sa susunod. Ginagawa ang Pasko, magtatanong yung anak o yung ibang mga dayuhan o yung mga kamag-anak, sasabihin nila, bakit natin ito ginagawa? Ito kasi niligtas tayo ng Panginoon sa pamagitan ng ganito. Same thing din, bakit natin ito ginagawa? Magtatanong, bakit kayo kumakain ng tinapay? Bakit kayo umiinom ng alak? Dahil, anong sasabihin natin? Hindi dahil basta gawin mo lang, basta sumunod ka lang. No, meron itong value. Dito tayo naligtas. Dito natin inaalala kung bakit tayo nabubuhay sa panahon natin at hinihintay ang pagpaparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ginagamit ng Diyos ang paulit-ulit na pagtuturo at pangangaral ng katotohanan upang panatilihin ang kanyang bayan sa tamang pananampalataya. Hindi sapat ang minsahan ng kaalaman. Kailangan ang patuloy na paalala. Sabi ho ni John Calvin, ang alaala ng mananampalataya ay kailangan patuloy na gisingin sapagkat kahit ang pinakamaunlad sa pananampalataya ay madaling makalimot. Wala hong magaling sa atin. Marupok ho tayo. Kahit gaano tayo katalino, kaya dinesign ho tayo para maging dependent sa Diyos. Para paalalahanan. Sabi rin ni John MacArthur, ang spiritual na katatagan ay hindi nanggagaling sa bagong aral, kundi sa patuloy na paglalantad sa paulit-ulit na katotohanan. Kaya sa mga viewers, sa mga regular attendees, sa mga dumadalo dito dahil sa may kadahilanan, hindi aksidente na nandito ka o naririnig mo to, merong inaalok ang Panginoon. Yung buhay niya na nagbibigay buhay ng walang hanggan at yun po ay tunay na pagkain at inumin. Ang sabi niya, ako yung bread of life. Kaya hindi mo na kailangan magduda. Ang naririnig mo ay nagbibigay buhay. Ito'y galing mismo sa bibig ng salita ni Jesucristo. Kaya wag niyo nang patigasin ang inyong isipan or puso. Literal, harap-harapan inaalok sa inyo ang kaligtasan. Ganon din sa mga miyembro. Kayo po, ban-ban nyo ito ginagawa. Huwag kayong magsawa. Kada preaching, naririnig nyo yung gospel, huwag kayong magsawa.
Dahil dito tayo muling nabuhay, mamamatay ang ating katawan, pero dahil sa gospel, muli din tayong mabubuhay. Dahil ang narinig natin ay nagbibigay buhay. Hindi ho tayo lugi. Kapatid, meron tayong assurance. Ganon din sa mga kapwa ko mga ngaral o tagapangasiwa ng iglesia. Hindi lang to basta practice. Huwag tayo magsawa na tayo ay palalahanan ng salita ng Diyos hanggang sa tayo ay maging upang maiwasan na ang pagiging alam ko na yan. Paulit-ulit, alam ko na yan napagdaanan ko na yan. No. Huwag tayo umasa sa sarili nating karunungan. Kailangan nating ulit-ulitin to. Dahil yun yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Anong sabi niya? Ang Panginoong Hesus, dumampot ng tinapay. Ang sabi niya, ito yung tinapay, ito yung laman. Ito yung tinapay o laman ng aking buhay. Inihahandog ko ito para sa inyo. Gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. After maghapunan, dumampot siya ng kopa. Sabi niya, ito yung kopa ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Bilang pag-alaala sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayo magsawa sa pagdalo ng hapag ng Panginoon. Pagsikapan ho ninyo. Dahil dun po nakasentro, nagpapatibay na kayo ay mananampalataya, pinapahalagan ninyo yung nagawa ng ating Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Meron tayong buhay na walang hanggan. Amen. Meron tayong buhay na walang hanggan. At hindi lang yon. Kada Lord's Day, kada Lord's Table, nadadagdagan ng araw, alam natin na siya ay papalapit ng papalapit. Dapat ma-excite ka habang nadadagdagan ang pag-Lord's Table natin o pagdalo sa hapag ng Panginoon. Dahil umaasa tayong siya ay babalik at matatanggap natin yung sinasabi niyang tunay na pagkain, tunay na inumin dahil meron tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Tatanggapin ho namin to nang merong pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa inyong harapan. Salamat dahil ang binigay sa amin ng Panginoong Hesukristo ay ang kanyang dugo. Yun po yung iinuman namin imbis na yung puot ninyo. Pero salamat sa grace, kayo yung patuloy na nagre-remind sa amin na ito ay pahalagahan. Nawa tumimo to sa aming buhay, sa aming puso at isipan. Tulungan niyo po kami na ito ay laging maalaala. Kami po ay marupok, nalilimot. Kailangan po namin yung gabay at sa tulong ng banal na Espiritu upang lagi lang kaming umasa sa inyo. At habang ginagawa namin ito, alam namin kayo'y muling paparito at makasama kayo habang buhay. For your glory. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name I pray. Amen.